isa ding madalas na problema talaga yung low back pain. Dito yung masakit sa likod, di ba? Ano ba mapapayo mo dito sa mga may low back pain? Paano ba approach natin? Yan, magandang topic ito, itong lower back pain. Ang low back pain, isa sa pinaka-disabling condition. No? Madaming mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng low back pain. Kaya importante na magpapatingin sa medical doctor nyo. Alamin ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng low back pain. Isa sa pinaka-common, I think ito yung pinaka-common, yung disc herniation, and then low back pain secondary to osteoarthritis. Yung disc herniation, another topic natin yan. Pero ang pag-uusapan ko ngayon, itong low back pain secondary to osteoarthritis, stenosis, spondylosis, or what we call degenerative disc condition. Ibig sabihin ito, worn out na yung mga cartilage. Common din ito, 60 years old and older. Ang ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng bone-on-bone, nagkakaroon again ng mga osteophyte formation around the lumbar spine. Ang pinaka-common na area is L4, L5, and L5S1. So ang mga doctor magre-recommend ng MRI or X-ray. X-ray would show kung ano yung level or severity ng osteoarthritis. Pero doon sa MRI, mas specific sila kung meron silang other structures or soft tissue involvement kung MRI. Pero kung wala naman tayong budget, X-ray, okay na yun. Makikita if there's any osteoarthritis or degenerative changes na magkakaroon ng compression to one of the nerves dun sa ating likod. So kaya tayo may mga radiating pain, nagkakaroon ng cramping, laging pinupulikat, at pagka naglakad, nakakuba na, no? Nakakuba na, nakagano na, maglakad. So, common talaga itong osteoarthritis or lumbar spine spondylosis. Ngayon, alam na natin, kung alam na natin ang diagnosis, may osteoarthritis, may spondylosis, may degenerative changes, may stenosis tayo sa lower back. Ito yung 4 na exercise na magpapagaling sa ating lolo't lola o sa mga seniors. I-clarify ko lang, Dr. June, no? Itong mga exercise sa low back pain, lumbar spine spondylosis, at lumbar stenosis. Ito yung mga mas common na problem? Yes, mga common yan. As we get older, 60 years old and older, common itong low back pain secondary to stenosis and Pwede spondylosis. bang X-ray lang o kailangan MRI? X-ray, okay na po yun. Yung X-ray, makikita ni osteoarthritis or spondylosis sa X-ray. Okay, kasi yung inisip ng kababayan natin, walang pera minsan magpa-X-ray, magpa-check-up, lalo na hindi na nila kaya mag-MRI. So, inaano na lang, tinatansya na lang. Sige, so gusto natin makita itong mga exercise for low back pain. Yes, ito yung mga ginagawa ko dito sa aking clinic. Pinaka-effective ito. Ang success rate ko dito, almost 100%. Ang gagawin natin una ay what we call pelvic tilts. Ito, ano na natin, kailangan natin ng table at pwede nyo gawin ito bago kayo tumayo sa kama. So number 1, pelvic tilts. Pelvic tilts, naka-bend yung knees nyo, tapos pagka may arch tayo dito sa likod, ilalagay nyo lang yung kamay nyo dito sa may arch na yan. Alright? So, ipe-press natin pababa. Pagka na-feel nyo, pine-press nyo yung hand nyo, that's a good pelvic tilt. Ibig sabihin, posterior pelvic tilt, pine-press yung ating kamay, pababa, and hold it for 2 seconds, and then back. Itaas ang pelvis, i-roll ang pelvis, and then down, and then up again. Yan ang pelvic tilts. Yan yung beginning ng bridging exercise. Kailangan matutunan natin ito para mapaluwag ang ating lumbar spine. Napakasarap ito. Nagro-roll lang ang ating pelvis. So, ang ibig sabihin, Dr. June, pinipress mo yung likod mo at puwet mo doon sa kamay mo. Yes. Pinipress natin yung kamay. Yes, sa puwet, doon sa kamay. Yan. So, iniikot natin yung pelvis natin. Ganyan. Yan. So, we're gonna do this 3 sets of 10. Press natin ang kamay, and then up. Roll natin ang pelvis pataas, and then press again. Yan. And then
relax. So we're gonna do this 3 sets of 10. Now, number 2 exercise, ito naman yung tinatawag nating bridging. So tataas natin yung ating balakang, ang ating puwet, ang balakang natin, and hold it for 2 seconds. Make sure i-tighten your stomach, ganyan, and then bring it down. Yan. We're gonna do this 3 sets of 10. Ganyan. So make sure dahan-dahan. Pagka masakit, you stop. Kung kaya lang hanggang dito, okay lang yan. Pero if you can go all the way up, that's even better. And then last one, 5. Okay, so that's your bridging exercise. All right, so number 3 exercise, ito naman ang ginagawa nating single knee to chest. Maganda ito sa mga pasyenteng laging matigas yung likod, may stiffness, may tightness ng hamstring. So, itataas natin, ibebend natin ang knee. Yan, ganyan. Stretch natin. Pwede nakadiretso yung isang paa. Hold this for 30 seconds. Pwede nyo ring iikot-ikot na ganyan. Nako, napakasarap na ito. At maluluwagan ang inyong likod. Yan. Actually, ito, maganda ito sa mga pasyente ko na nababawasan ang kanilang pain after 4 sessions. Nababawasan ng mga 60% after 4 sessions, Doc. Yan. Sa kabila naman, you hold it for 30 seconds and then you can do circular motion, oscillation movements. Ganyan. Yan ang single knee to chest. 30 seconds, you do this for 3 repetitions. Pag nakataas ang ulo, kailangan nakababa lang ulo para hindi na-strain ang neck. Yan. Now, pwede nyong gawin, 2 paa naman. Just like this. Yan. 30 seconds, 3 repetitions. So if you can just pull it like this, 30 seconds, okay lang yan. And hold it for 30 seconds. Kung hirap kayo, okay lang dito. Just hold it for 30 seconds, okay din yan. All right? That's 3 repetitions. Another one, yung cat and camel. Ito, magandang exercise ito. Kung kaya naman ng iba, kung yung mga seniors hindi kaya ito, or you have pain, you stop this. Hindi nyo, wag nyong gawin ito. Pero ito yung tinatawag na cat and camel. Sa mga pasyenteng kayang gawin ito, i-arch lang yung spine mo ng ganyan and hold it for 3 seconds. And then you lift your head up. Okay? Tapos yung buttocks nakataas. Ganyan. Alright? Kung may pain, stop the exercise. You can do this 10 repetitions. Hold it to 2 to 5 seconds. Okay? I'm gonna show you one more time. Yan. Arching the back. Again, if you have pain, you stop this exercise. Ang huling exercise naman is what we call prayer's position. Ito, magandang gawin ito sa mga matitigas, stiff back, stiff lumbar spine. Prayer's position just like this. Yan. Tapos, hold it for 5 seconds. You can move your hand sa patagilid, may stretch yung QL muscles, yung muscles natin sa balakang, yan. And then going this way, 5 seconds, hold it. Yan, gawin lang ito ng 5 repetitions. Napakasarap na ito. Yung mga pasyente kung may low back pain, isa ito sa mga paborito namin gawin dito sa Reyes Physical Therapy. Pwede rin itong gawin in sitting position. So kung nakaupo naman, paano natin gagawin ito? Para doon sa mga hindi kayang gawin ito sa table o sa malambot na kama, pwedeng gawin ito sa upuan. Stretch lang natin ng ganyan. Okay? Stretch natin. Yan. That's good. And you hold it for 5 seconds. Okay din ito na gawin. Yan. Tapos kabila. Hold it for 30 seconds. Kung kaya lang ng 5 seconds, okay lang yan. Yon. Yan. So gawin natin ng 3 repetitions. Hold it for 30 seconds. Kung i-hold lang ng 5 seconds, gawin natin ng 10 repetitions. Tapos yung ginawa kong forward flexion, ito, yung aabutin yung paa. Hold it for 5 seconds. Ayan. Kung nahihilo, don't do this exercise.
Pero kung kaya nyo lang mag-bend forward, hold it for 5 seconds and then up. Okay? Last one. Hold it for 5 seconds and then up. Yan. Yan ang ating mga basic exercises para sa ating mga pinaka-effective na exercises para sa ating mga pasyenteng may low back pain. Mga exercises na ito, kailangan magpatingin tayo sa ating local PT or medical doctor bago gawin itong mga exercises na ito para alam natin kung ano yung diagnosis na pwedeng gamitin ito. So itong mga exercises na ito, maganda ito sa mga lumbar spine spondylosis, lumbar spine stenosis, or pasyenteng may low back pain dahil may arthritis ang likod. Yan. Yung mga may disc herniation, huwag po ninyong gagawin ito kasi ito'y contraindication sa mga may disc herniation. So sinabi ko bawal to sa disc herniation tsaka mga slip disc, mga gano'n. Yes. Ayan. Okay. Kailangan specific tayo sa mga exercises kasi may mga exercise na magti-trigger ng pain. Last na lang, Dr. June, yung pagdating sa massage, siyempre mahirap na may massage ang likod. Pero kung may pera sila magpa-massage, ano bang klaseng massage ang pwede, ano yung bawal na massage? Ayun. Ang massage kailangan specific to sa area na masakit. Kung may piriformis syndrome dito, itong piriformis na ito, kailangan i-massage itong small muscles dito sa piriformis na yan. Ang sciatic nerve kasi natin ganito kataba, kasing laki ng ating daliri. So dito dumadaan yan sa ating piriformis. This is another topic. Pwede nating ipamassage yan dito sa piriformis area natin. Tapos itong likod, imamassage lang natin ng dito sa ating quadratus lumbar muscles, itong malalaking muscles na ito, pwedeng mga myofascial release, yung mga mapalambot, yung mga matitigas na muscles. Yan, importante. Hot packs muna, moist heat sa likod, and then massage natin para ma-loosen up yung mga muscle spasm, muscle tightness dun sa area nito, para mabawasan yung inflammation ng ating low back. Pwede rin to sa mga may sciatica? Pwede rin ito sa mga may sciatica. Yeah. Okay, so thank you so much. Nakita nyo, komplikado, pero nanggagawang madali ni Dr. June. Ako, gagawin natin mas safe. Siyempre, marami nakikinig sa atin eh.